Hmm. Sino ba talaga si Koy nung nag-umpisa, nung bata ka? Where did you grow up? Yung lahi talaga namin galing Mindanao. Lahat ng kamag-anak ko ganun. Pero pinanganak ako sa Cebu. Okay. Pero after ko panganak, binalik na agad ako sa Mindanao. Ganun. Tapos siguro mga 3 years old ako, lumipat kami ng Paranaque. Ganun, tinakas lang nila ako dun sa lolo ko kasi ayaw talaga ng lolo ko na Maynila ako. Pero sila nanay, tatay, makulit siguro sila nung dati. Tinakas nila ako puntang Maynila. So mom and dad mo, the whole family moved to Manila. Yan, nanay, tatay ko and ako. Tatlo kayo. Yes. So sa Paranaque una, tapos kaso gumulo yung lugar namin dun sa Paranaque. So malapit sa airport yun eh. Basta naging magulo siyang lugar. So lumipat sila nanay sa Bacoor. Kasi dati ang Bacoor medyo promising. Yung lugar yung Sorrento dun na lugar namin. Sorrento. Itong nakatattoo sa noo ko. Yun yung lugar namin Diyan dun. pala galing yung tattoo. Yes. Parang promising talaga siya tignan eh. Parang malapit sa Maynila. Pero mas may puno dito. Mas may mga tutubi. O dito lang tayo. Konti lang naman eh. Parang ganun. Pero tumagal din, naging magulo din yung lugar namin. Lumubha talaga yung lugar namin, ganun. So doon ako lumaki talaga sa Sorrento talaga, sa Bacoor. Pero pagdating ko ng mga 17 years old, may kamag-anak kami sa States na sabi niya, doon ka sa States tumira, doon ka, may madali magtrabaho doon, ganyan. Sige, try ko doon. Kasi wala akong nakikitang future dito sa Pinas nung panahon na yun ba? Parang ganun. Ayoko rin mag-college. Yung mag-college guys, sige doon na sa Amerika agad para trabaho na agad, parang gano'n. So tinry ko mag-Amerika. Tapos yung 7 years ako doon, pero pabalik-balik din ako dito, halos every year pabalik-balik. Tapos, yun, nag-decide na ako na after 7 years, nag-decide na ako na dito sa Pilipinas talaga ang kasi may nakikita akong diskarte dito eh. Yun ang nakikita ko eh. What was your first job sa Amerika nung lumipat ka ron? Kauna-unahan, may tito ko, meron siyang karaoke shop. So nagbebenta siya Nagbebenta ng karaoke. Yung Magic Sing. Magic Sing. Oo, sobrang yung mamang tito ko dun Magic Sing na yun. Walang bahay sa Amerika na walang Magic Sing. Alam, gusto Pag Pinoy ka. mo malaman kung binibili mong bahay, Pinoy may-ari. Puta, may Magic Sing sa taas Ayun ng talaga. TV. Oo. Ganun yun. Pag yung mga Mexicanong bahay, yun, sayo-sayo sila party. Dito sa mga itim na bahay, party and hip-hop. Pag Pinoy talaga, nakaupo lang lahat, Magic Sing. Ganun talaga. Nagyayabangan ng score, ano? Yayabangan sila ng score, ganun. So, tapos galit pa pag mababa score. So yung tito ko may ganun, so binigyan niya akong trabaho doon, pero sobrang underground lang under the table lang na trabaho, $5 per hour ata, ganun. Balot lang ako ng CD, yung, di ba pag bibili ka ng CD, may plastic na nakahapit doon? Yes. Yun, binublower lang yun para humapit yung CD. So yung 10 hours ako naggaganon. Makikita ko CD ni Andrew E, CD ni Sasha Padilla, ito, ganun yan. Yun lang 10 hours na ganun. Tapos nagre-repack ka ng CD. Yeah, ganun. Yun ang ginagawa. Yun ang first na job ko nun sa tito ko. Tapos pumasok din ako ng parang sa mga parang department store yun. Kung alam mo yung Big Lots, galing ka sa States. Big Lots. Yeah. So yun ako yung parang Kmart. Yes. Parang stock merchandiser ako nun, ganyan. Panda Express, trabaho ko nun bilang dishwasher doon. Tapos ano pa bang mga trabaho ko doon? Mga ganun, mga odd jobs yung pinasukan kong ganun eh. Yung una nga, parang employee of the month ako. Siyempre, pasikat ako dun eh. Diba? Saan? Sa Panda Siyempre, Express? sa lahat, sa unang trabaho ko, siyempre, akala ko, first time ako magtatrabaho, bigay ko yung best ko ngayon, di ba? Tapos nakikita ko yung mga kasama ko sa trabaho, pareho lang na kami naman sweldo. Pero mas hindi siya pagod. Ba't ko ba pinapahirapan yung sarili ko? Pareho lang na kami sa sweldo, minimum yung sweldo. Chill na lang ako. Parang. Walang incentive, ano? Oo, parang walang ganun. incentive, yeah. Kaya yun, natuto rin ako maging tamad sa minimum wage na trabaho.